Oh, tingnan mo yung manok niya, sir. Mas mahaba pa yung ano, tuhod, oh. Oh. So, para may ano kayo, may idea kayo kung gaano kaliit tong manok. Yung giants ko kasi ano. Mas ayan, kasing laki, mas malaki pang cellphone, guys. Ayan. So ayun guys, napasyal tayo dito sa ano no, sa Sarangani. Yung tawag nito sirama na manok. So ito is more on nakita na rin sa ano to sa KMGS. So ayun, Ito naman sa General Santos City. Ang pinaglalabanan, pagandahan ng biro-biro ang paborito raw talagang anak ni tatay. Pagandahan ng forma, pag-flap ng pakpak niya, paglakad niya dun sa mesa, pag-pose niya. Ito ang tinatawag nilang Bantam Serama Exhibition, kung saan ang bida, isa raw klase ng manok na galing pa ng Indonesia at Malaysia. Ang tawag dito, Serama. Makonsider po natin siya na pinakamaliit na manok sa buong mundo. Nagre-range lang po siya ng 200 to 300 grams. Low maintenance siya. Para rin daw itong beauty pageant, kung saan ang mga kalahok dumadaan sa matinding screening. so ito si Junex. Sir, ano yung ano mo, mga pets mo dito? Ano, si Rama, smallest, one of the smallest chicken in the world. Yung ano, yung mga stands nila. So, di ba na-feature sa KMJS itong mga ganitong manok? ganito, So, ayun siya. Ayun siya guys, oh. Ayun, oh. Actually, napakaliit nito guys. Kung makita ito yung palad ko, ayun siya, oh. Ayun, oh. Yung katawan niya. So, sa Malaysia ba galing to? Ayun, oh. Ganyan na siya kaliit, oh. Tingnan. Ayan, Oh. mas maliit yung ano, yung hen. Para siya kalapati kaliit. Oo, yun o. Oo. Mas ano, maitlog na yun doon. So, maroon saan ginagamit itong mga ganitong manok? Kasi, Meron pang pet lang talaga sila. libangan, mga ganyan. Libangan ng ganyan nga. Stress reliever kasi ano. Oh. So, Mag-lover ka. ganito sir, per bawat isa nito, sa magkano? Ang isa? Pag show quality, may depende sa breeder, may 10k, Oo. may 5k, 15k, may 25k, ganyan. Pero ikaw ang mismo nagpalago nito? Okay no. So mga, din ako. ang ano mo dito, ang pares mo, mga ilang ano na yan? Mga ilang piraso na yan? Yung breeder ko, nasa 10 pieces yung breeder 10 ko. pieces, so ito. Okay. Ito, nanalo Ito, sa online show. liit. Yun siya. Grabe. Yung liit. So, ito yung palad ko guys, oh. Ayun, oh, parang kalapati siya. Ayun, oh. Isa guys, oh. Grabe. Ito yung hen niya. So normal lang yung tayo nila na parang ganyan. Oo, kasi depende kasi sa sa stance nila, merong breeder quality, may pet quality, yung hindi masyadong liad. Yun, mga old lines yun. Meron din yun. So ito, meron ding ito. Wala na kasi ako masyadong old lines dito. So itong mga ano mo dito, mga alaga, may nasali sa show, di ba? Oo, sorry. So ito. First placer. First placer ito. First placer. Okay. Ito ang ganda ng ano niya, no? Tindig niya, no? Ito yung kulay. Grabe. Ito, third placer sa si Kaloy. Kaloy, ano namang ano nito? Ano namang ano niya? Koshamo ito, yung miniature shamo. Kung merong giant shamo, meron ding miniature shamo, ibig sabihin yung mga maliit na mga shamo. Pero yung tindig, So ayun guys, ang katawan naman ito, ganito. Ito yung cellphone mo. So ito yung ayun, yan yung ano niya. Ganyan ang kaliit. So pag sa video kasi medyo akala niyo malaki. Pero pag nakita sa personal to, kasi compare natin yan sa giant, ito yung giant. Ito guys, meron siya dito. Ito yung giant. Kasi kaso nagkasakit yung giant. Compare natin yan sila. Yung katawan niya. Lang yan sila, Tingnan mo yung paa nila. Kung gaano kalaki. Ito yan. Tingnan mo yung manok niya, sir. Mas mahaba pa yung tuhod, So, para may kayo, may idea kayo kung gaano kaliit tong manok. Yung giants ko kasi kaso nagkasakit lang ito. Yung PB. Yung kapatid naman ito yung nag-champion sa Tules Chicken sa Jensan. Kapatid niya. So kapatid paano mo niya. nakuha tong Kay Sir Amber PB, shout out Sir Amber. Vlogger din siya. Yung siya, breeder siya na creator ng pure shamo pero giant. Okay. Line, So, kung in case na hindi naman tayo pare-pareha ng hilig. So may ibang ibang tao na mas bet nila yung mga ganitong alagaan. At saka paano ang nito, yung consume?
less talaga sa yung sa mga pakain kasi sobrang Patipid. oo. Oh, kasi maliit Kasi eh. sobrang Mm. wala lang yung kain, unlike sa mga malalaking mga big breeds. Ah, Kailangan mo talaga ng dapat yung puhunan. puhunan kasi yung pagpapakain, vitamins. Yeah. Kasi ito, low maintenance kumbaga. So, ganito, nag-alaga ako ng ganito. So, paano ko mababawi yung yung pinuhunan ko? Pag magkaanak na sila, magkasisiw. Benta mo. Benta. gusto mong makabawi yung puhunan mo. Okay. Gusto mo yung pang pet lang o Pet pang stress reliever. Kasi Pang show, no? Oo. Ito. Kasi hindi ito. Kasi Pero ang ganda. friendly talaga ito sila. Mm. Kasi para At saka hindi siya nating aggressive talaga na part of the family ko na kasi ito. Parang parang mga bunsong anak ko na sila. So, ang katulad sa sobrang liit, gaano kaliit ang dito, yung mga itlog Yung nila? eggs, So, may ka ba? May, para meron. may idea yung mga subscriber natin. Ito. Ayan, naglilimin. Ito. Naman yan. Okay. Tingnan lang namin yung itlog. Ito yung egg. Rin. Medyo malaki rin. Malaki-laki rin konti. Pero meron din silang naglilay din sila ng maliit pero So, hindi ito mapipisa. Bakit? Sobrang liit. Sobrang... Ayan. Parang itlog na pugo lang. Ayan. May Actually ito sila. guys, Ayan, yun medyo yung good. malaki lang. Kasi laki ng 20 na coins. Ito. Tapos ito, 25 cents. Dito ka liit. Maliit masyado. Ito hindi na pipisa. Hindi napipisa ito kasi maliit. Okay. Ito yung standard size na Pero magdepende din sa hen, may yung kung hen na masyadong miniature size, yung maliit. Maliit din yung niya, egg. So para may idea sila sa laki nito, mo yung relo mo. So ayan guys, ganyan lang kasi nakaliit. Ayan. Ito yung tingnan yung relo nyo tapos para may idea kayo sa laki. So ayan siya. Napaka-cute ng mga itlog na to. Pero siya dito. Siya, incubator. Hindi ito brooder. Hindi ito incubator. Nun? Hindi kasi brooder sila kasi yung pagka after nila mapisa, pero limlim lang yan sila. Natural na naglililimlim. Kasi yung mga hen ko naglilimlim gaya nito. Okay. Natural lang yan. Pag pag mapisa yan, kinukuha ko kaagad. Nilalagay ko dito sa yung sa incandescent bag na yan may itlog na kasi nagbe-breed ako niyan. Ito rin. So, ito naman yung 2 months old. 2 months? Oo, 2 months old. Yan. Oo nga no. Mas maliit pa sa kalapati ito guys. Pero natitilaok na ito. Natitilaok. Kasi early matured sila. Pagka 3.5 months yung lalaki magbe-breed na yung mga lalaki. Yung mga may babae naman na 4 months, ayan magpapa-breed na din. So ganito, bigyan na natin ng kunting idea. Kasi itong si Rama, tama? Oo, si Rama. Sa nagmula tong niya. Originate from Malaysia and Indonesia. Yun sila. So ang breed dito galing pa din doon sa Kasi wala tayong dito original na na si Rama. Yung bantam dito, yung Philippine bantam, medyo malaki kasi yun. Bagay kasi sa dati may manok din akong bantam na tinatawag. So maliliit din yun pero mas maliit to. Ganito kaliit yung week old yan sisiw. Oo nga no. Yan. Sobrang liit. Ito yung nanay. Paliitan talaga niya. Yung labanan nito. Oo. Hindi naman pwede gamitin sa sabong kasi wala. Hindi siya Talaga? pang more on show yung niya. So marami. Paano sila kontakin pag in case na mo yung address mo sa Jensan, Buayan. So yung pwede din mag-visit kayo sa ko. Facebook. In case na kailangan nyo ng tawag dito, breed or bibili kayo. So siguro may discount pa naman pag meron. Patik yan. Depende sa kayo na lang mag-usap kasi kung mahilig kayo sa mga ganitong pets. So ayun guys. Ganda. Sila. Yung ibang kung stock, hindi yan sila nag-aaway. Hindi rin siya Meron merong ibang aggressive pero ito hindi ito hindi yan hindi yan palaway. Pero pag once na may show kayo, saan kadrasang to? Pinipresent? Sa
sa pag may ano dito may mga halimbawa sa ano Kalilangan or Tuna Festival. Tuna Festival. Pag may bibili, Kung maramihan. pag bibenta natin to, may shipper man tayo. Kahit ano, okay. nag-ship man tayo whole Philippines. Pwede. Oo. Mm. Ayan guys, yung sino pong gustong mag-alaga din ng mga pet type, ng mga visit may Facebook. Zunex. So ayun guys, support natin yung ating mga kapwa Pilipino na mahilig sa mga ganitong klase ng ng manok kasi yun nga, sa ibang lahi is nagsusupport din naman tayo. So try natin yung ating mga Pilipinong din mahilig kasi kanya-kanya naman tayo preference sa pag-aalaga ng manok. So ito is kung more on kayo hilig nyo is pang show tapos libangan. So maganda siyang investment kasi baga stress reliever ang niya libangan in case na kaysa naman sa magsabong kayo or yung malaking pera. So tapos more on pets lang naman. So ito pwede. Pero ang pagkaalam ko is malaki nito malaki yung ang kitaan sa mga ganito in case na makabenta ka ng isa. Sabi nga niya ng ating may-ari dito, siya 10k isang piraso niyan. So may kamahalan din. Hindi pala basta-basta. At saka matipid siya sa pagkain kasi maliit siya. Parang kalapati yung niya. Mas maliit pa nga sa kalapati yung katawan niya. Pero maganda yung tindig ng manok. So ayun. More on pang show lang kasi ito. Hindi siya pwedeng gawing sa mga pangsabong kasi maliliit. So, pag mahilig kayo maganda siya. Ayan siya. Saka yung tunog niya ang cute. Ang cute ng niya. Sa ating dito sa Pilipinas, ang iba is may bantam na mga manok. So, yun yung sa Pilipinas, pero ito mas kung nakita niyo ng bantam na manok, so mas maliit pa to yung mga sirama kasi di naman to originally galing sa Pilipinas sa ibang bansa naman to. Parang dinala na dito tapos parang siya pinarami. Actually, konti lang nakakaalam sa mga ganitong klase ng manok. So, ayun, pasalamat tayo kasi isa tayo sa naimbitahan para silipin yung kanyang mga alaga dito. Dito lang yan sa Sarangani. Papuntang Alabel. Kung dyan sa ka mas malapit, Pulumulok. So, ayun.